Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At dahan-dahan inalis ni Daryl ang kanyang mga palad sa dibdib ni Pinunong General Recto. Ang figure ni Daryl na binabalot ng sobrang lakas na aura ay unti-unting nawala at si Daryl ay naging normal. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, "Ganggang, maaari ba ako gumamit ng isang silid sa inyong kaharian ni Brother Zubaji? Upang doon ko mailagay ang katawan ni Pinunong General Recto," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagulat at hindi alam ang sasabihin kay Daryl. Ang alam ni Ganggang sa mga oras na ito na wala ng buhay si Pinunong General Recto sa mga oras na ito. At nang mapansin ni Daryl ang hindi pag-imak ni Ganggang, si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, "Ganggang, paumanhin kung aking nasira ang silid pagamutan ng inyong imperyo. Lubos ako humihingi ng patawad. Ngunit kailangan ko ng isang silid para kay Pinunong General Recto," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, si Ganggang ay bumalik sa kanyang ulirat. At si Ganggang ay tumugon sa sinasabi ni Daryl at ito ay nagsalita at sinabi, "Daryl, para saan pa ang silid sa aking kaharian? Bakit mo pa ilalagay ang katawan ng aking sundalo na iyan sa silid kung wala naman itong buhay na? Dapat siyang ilibing sa libingan ng aking mga kasundaluhan," sabi ni Ganggang sa walang pasensyang tono. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Sino nagsabi na wala ng buhay si Pinunong General Recto? Maayos na si Pinunong General Recto. Kailangan na lang natin siyang antayin magising. Kaya kailangan ko ng isang silid upang lubusang makapagpahinga si Pinunong General Recto," sabi ni Daryl nang nakangiti kay Ganggang. Nang marinig ito ng lahat na sila Ganggang, Yvette, Ambrose, Irene, Reyna ng South Cloud sila ay sobrang nagulat. At ganun din ang 5 figure na nasa tabi, na sila matandang Jomar, Lexer, Sean, Troy, at Liam. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig sa sinabi ni Daryl. Ang alam ng lahat at sa kanilang nakikita ngayon ang figure ni Pinunong General Recto ay wala ng buhay. At si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Ama, tama ba kami nang narinig? Si Pinunong General Recto ngayon ay buhay. At napagtagumpayan mo na gisingin ang kanyang primordial spirit. At sa matinding dinanas na sakit ni Pinunong General Recto ay ito ay kanyang nakaya lahat. Napakahusay ni Pinunong General Recto. Ang kanyang katawan ay sobrang nagtataglay ng lakas. At ang kanyang pananalig sa iyong kakayahan ay napakataas. Kanina lang naririnig namin ang sobrang sakit at dinadanas niya dahil sa sobrang pagsigaw niya. Akala namin lahat na hindi na kinakaya ni Pinunong General Recto ang ginawa mo ama sa kanya. Ngunit ito ay kanyang nalagpasan," sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, "Paano nyo nalaman ang aking ginawa kay Pinunong General Recto? Paano nyo nalaman na ginagawa kong gisingin ang kanyang primordial spirit kanina?" sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, sila ay napatingin kay Irene. At sa pagtingin ng lahat kay Irene, ito ay nakapagbigay pagkailang kay Irene. Namula ang magandang mukha ni Irene at ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Mahal ko, ako ang nagsabi sa kanila lahat kung ano ang ginagawa mo kanina sa katawan ni Pinunong General Recto. Paumanhin kung ito ay aking nasabi sa kanilang lahat," sabi ni Irene habang ito ay naiilang. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, "Napakahusay mo talaga aking Reyna Irene.
Ang ganong teknik ay hindi basta-basta nalalaman ng sinuman. Kung ito ay iyong titignan, parang normal na paggagamot lang ito. Ngunit ikaw nalaman mo agad ang aking nais gawin kay Pinunong General Recto. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ni Irene ang papuri sa kanya ni Daryl, mas lalong namula ang maganda nitong muka. At si Daryl ay muling tumingin kay Ganggang. Nang mapansin ni Ganggang ang tingin ni Daryl, si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Kung nasa mabuti ng kalagayan ang sundalo na iyan ng aking imperyo. Sige Daryl, ipapagamit ko sa kanya ang isang silid sa loob ng aming kaharian ni Zubaji. Upang magamit niya at siya ay makapagpahinga roon ng ayos." Sabi ni Ganggang. Oo, hanggang ngayon hindi parent talaga matanggap ni Ganggang si Recto na bilang pinunong general ng kanyang mga kasundaluhan. Na kahit na ang primordial spirit nito ay nabuksan na ni Daryl ng matagumpay. Dahil para sa kanya ang sundalong nagngangalang Recto na tinalaga ni Zubaji bilang bagong pinunong general ng buong kasundaluhan ng North Mona, ay isa parent mahinang cultivator, na wala pa itong sapat na kakayahan para mamuno sa libo-libong kasundaluhan. Tuldok. At maya-maya, nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi kay Ganggang, "Salamat Ganggang." At si Daryl ay tumingin sa apat na sundalo ni Zubaji na nagbabante sa unang pinto ng kaharian nila ni Ganggang na sila Lexer, Liam, Sean at Troy. At si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, "Kayong apat na kasundaluhan ni Brother Zubaji na kasakasama niyang tumungo rito. Lexer, Liam, Troy at Sean. Kung maaari lang ay pumarito kayo at dalan nyo ang katawan ni Pinunong General Recto sa loob ng kaharian ni Brother Zubaji at Ganggang. At dalan siya sa isang silid na mayroon doon." Sabi ni Daryl. Nang marinig ito nila Lexer, Sean, Troy at Liam, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod Emperor Daryl." At ang apat ay agad-agad na naglakad pasulong patungo kung nasaan si Daryl at ang katawan ni Pinunong General Recto nang walang malay sa mga oras na ito. At nang makarating na sila Lexer, Sean, Liam at Troy sa kinalalagyan nila Daryl at Pinunong General Recto, agad-agad binuhat ni Lexer at Sean ang katawan ni Pinunong General Recto. At si Sean ay nagsalita at sinabi, "Emperor Daryl, sasama ba kayo sa amin upang dalan ang katawan ni Pinunong General Recto sa silid sa loob ng kaharian nila Emperor Zubaji at Empress Ganggang?" Sabi ni Sean kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi, "Oo, sasama ako sa inyo tumungo roon. Kaya dalan nyo na ang katawan ni Pinunong General Recto sa loob ng kaharian." Sabi ni Daryl nang nakangiti. At nang marinig ito nila Lexer at Sean, pati na rin nila Troy at Liam, ang apat na kasundaluhan na ito ay naglakad na patungo sa loob ng kaharian nila Ganggang at Zubaji, upang ilagay ang katawan ni Pinunong General Recto sa isang silid na mayroon sa loob ng kaharian. At nang makita nila Ambrose, Ganggang, Irene, Yvette, Reyna ng South Cloud at matandang Jomar ang pag-alis nila Lexer, Sean, Liam, at Troy, si Ambrose ay nagsalita at sinabi, "Napakahusay mo talaga ama." Sabi ni Ambrose at ito ay tumakbo patungo kay Daryl. At sila Yvette, Ganggang, Irene, at Reyna ng South Cloud at ganon din si matandang Jomar. Silang lahat ay lumapit kay Daryl. At sa paglapit nila kay Daryl si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Daryl, kung maayos na pala ang lagay ni Recto ngayon, para saan pa ang halamang gamot na kinuha ng aking asawa sa mataas na bundok na iyon?" Sabi ni Ganggang kay Daryl habang nakaturo sa mataas na bundok na tanaw sa loob ng imperyo ng North Mona. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, "Tulad nga ng sinabi sa inyo ni Irene kanina, ang aking ginawa kay Pinunong General Recto ay para lang gisingin ang kanyang primordial spirit sa kanyang katawan. At upang ang spiritual na lakas ni Pinunong General Recto ay madagdagan. Ang halamang na gamot na pinakuha ko kay Brother Zubaji sa bundok na iyon ay makakatulong upang manumbalik ang kanyang mga daliri. Ang pagkakaroon ng primordial spirit ngayon ni Pinunong General Recto ay makakatulong din na mangyari ito. Dahil ang pagkakaroon ng primordial spirit ang katawan niya ay hindi na basta-basta. Kaya mas mapapadali na mabalik ang kanyang dalawang daliri. Ngunit ito ay hindi rin basta-basta maibabalik agad. Dahan-dahan uusbong ang kanyang dalawang daliri sa kanyang kamay. Ito ay aabutin pa ng mga ilang linggo o buwan para bumalik sa normal ang kanyang mga daliri at ang haba nito.
Kaya kailangan din talaga ng halamang ferns upang ang katas nito ay mapainom kay Pinunong General Recto araw-araw. At ipahid sa kanyang kamay sa parte na walang daliri, para umusbong ang dalawang daliri niya na naputol. Kaya malaki talaga ang maitutulong ng halamang ferns kay Pinunong General Recto. Sabi ni Daryl kay Ganggang. Nang marinig ito ng lahat, si Ganggang ay nagsalita at sinabi, "Ganun ba? Kung ganun matatagalan pala manumbalik ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay. Kung ganun hindi pa siya maaari maging pinunong general ng aking mga kasundaluhan. Hindi niya mapapamunuan ang aking buong kasundaluhan kung ganun ang kanyang kalagayan." Sabi ni Ganggang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!